Pag pinag-usapan ang politika sa San Juan, kadikit na ng pangalang Estrada ang pangalang Zamora. Kakampi at kabalikat ng dating Pangulo at ngayon Mayor ng Maynila na si Joseph Estrada, si Congressman Ronnie Zamora. Campaign fundraiser at naging executive secretary pa nga si Zamora ni Estrada nang nahalal siyang Pangulo ng bansa mula 1998 hanggang mapatalsik noong 2001. Ang alyansang ito, extended sa ibang miyembro ng kani-kanilang pamilya. Kabilang ang mga anak ni Estrada na sina Senador Jinggoy sa asawang si dating Senador Aloy at Senador JV sa dating partner na si Gia Gomez na mayor ngayon ng San Juan. Vice Mayor naman ng lungsod ang anak ni Zamora na si Francis. Pero kalagitnaan ng 2015, nag-iba ang ihip ng hangin. Noong June 12, 2015, si Senador Jinggoy Estrada ay nagpatawag ng isang pagpupulong sa loob ng kanyang kulungan sa Campo Crame. Nagulat po sila nang biglang dumating po si Mayor Gia Gomez. Pero hindi sa mismong pulong na alarma si Vice Mayor, kundi sa umano'y na buong maitim na balak ng mga ehersito Estrada sa San Juan. Ang gusto ho nila, pahabain pa ang 46 na taon na paghawak nila sa lungsod ng San Juan. Nilaglag kami ng aking ama na si Congressman Ronnie Zamora. Dahil dyan, nagdeklara si Vice Mayor Francis na kakalabanin niya si Gomez sa darating na halalan. Trinedor daw kasi siya ng mga ehersito Estrada para lang manatili sa poder. Itinanggi ni Senador JV Ejercito ang mga pahayag ng Batang Zamora. The mere fact na sinuportahan ko si Ronnie Zamora sa dahilang ayoko magsabay-sabay kami dito. Iniiwasan namin na magkaroon sana ng dynasty, mukhang sila pala ang may plano. At sa halalan 2016, tuluyan na ngang natibag ang tila sementadong alyansa ng mga ehersito Estrada at Zamora. Bukod sa tapatang Gia Gomez at Francis Zamora, muling magkakalaban sina Jana at Congressman Ronnie. At magbabanggaan sa pagka-Vice Mayor sina Konsehal Janela Ejercito at Konsehal Totoy Bernardo. Dati siyang maka-ehersito, pero ikinuwento niya kung bakit siya humiwalay sa kanila. Sabi sa akin, tumakbo kong congressman, labanan ko si Congressman Ronnie Zamora. Wala akong gagastusin kahit 5. Ngunit sa isang kondisyon na kung ako'y mananalo, isang term lang ako. At ang papalit sa akin si Mayora sa 2019. Itinanggi ito ng mga ehersito. Hamon ni Senador JV, tignan na lang ang mga nagawa nila para sa San Juan. Kamakailan lang, ibinida ng kanyang nanay ang bagong tayong housing project. Ito raw ang pinakaunang in-city relocation housing sa bansa. Ititigil na natin ang korupsyon sa pamahalaan ng San Juan. Pero hirit ni Zamora, katiwalian ang numero 1 problema sa City Hall. Ang mga supplier ba? Talaga bang dumadaan sa tamang proseso ng bidding? What's happening here is, yung mga bidders, nakokontrol din nila. Buwelta naman ni Senator JV, sinamantala na mag-amang Zamora ang kanilang pork barrel para iangat ang mga sarili. Saan nangyari? Ibinigay niya sa Office of the Vice Mayor sa kanya pong anak. Sa kabila ng batuhan ng akusasyon sa korupsyon, parehong kinasuhan ng ombudsman sina Ejercito at Zamora at ibang dating konsehal kaugnay sa maanumalyang pagbili ng mga armas gamit ang Calamity Fund noong 2008. That is for the courts and the ombudsman to decide. Sa ngayon, walang ibang tumatakbo sa San Juan para sa pinakamataas na posisyon kundi sila rin lang mula sa dalawang pamilya. Iisa lang ang San Juan sa mga lungsod sa Pilipinas kung saan umiiral ang political dynasty. Umaasa na track record at mga pangakong natupad ang magiging basehan sa pagkakaluklok ng mga lider ngayong halalan at hindi dahil lamang sa sikat na huling pangalan. Para sa kampanya serye, Nico Bawa, ABS-CBN News.